We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Presyo sang diesel, gasolina kag kerosene magasaka naman sumugod sa Martes, October 24. Bangkay sang negrense nga napatay sa Israel nag-abot na sa Cadiz City, Negros Occidental. Kadalagaan sang isa ka kooperatiba tutukan ta sa spotlight. Hi there mga puso! It's a brand new day! Mayong aga, you're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw kita sa Lunes, October 23, 2023. Balon na mga nagapangunang balita sa Western Visayas. Ako si John Sala. Live diri sa GMA Iloilo Station. Ako naman si Ren Priatos live na live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Subong Lunes nga agad dala sa gyapon namo ng mga dalag ko nga mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matters. Tutok na kaya rin ang pinakauli nga mga balita sa bilog nga Western Visayas. Ay, bad news ka puso. Atensyon sa publiko ilabi na sa mga motorista. Liwat naman nga maghanda sang duga nga budget sa gatong kay panibago naman yung oil price hike ang igapatigayon subong nga semana. Base sa oil industry sources, ang presyo ng diesel ang posible magsaka halin sa piso tubdog piso kag 40 sentimos ang litro. Ang gasolina naman ang magasaka sang 70 sentimos subtub piso kag 10 sentimos kada litro. Samtang kada litro naman sang kerosene ang ginalantaw nga magasaka sang piso kag 20 sentimos subtub piso kag 40 sentimos. Ang pagsaka sa presyo sang gatong ag batuman buwas ka aga, October 24. Mga kandidato mahimo nga maka house-to-house campaign ang mga kandidato sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Ini ang ginklaro sang COMELEC Iloilo City sa ginpagawa nila nga official statement matapos makabaton sang madamo nga palamangkutanon halin sa mga kandidato kag sa mga botante nga makabig na ini nga vote buying kag vote selling. Ginadumilian lang ang house-to-house campaign suno sa COMELEC kung nagapanghatag ang mga kandidato sang kwarta, discount cards, grocery items o kung anuman nga bagay nga may balor. Bangod ini ang makabig nga vote buying. Suno sa COMELEC mahimo nga makadala sa ang mga kandidato sa sample ballots, leaflets kag ano pa nga mga flyers nga nagapakita sang ila track records kag plataporma kun magpamalay-balay. Ginahinyo naman ang mga botante nga mangintampad kag i-report sa COMELEC ang mga kandidato nga nagapamakal sang boto kag magkadto kun magkadto sa ilang mga balay. Ang sining house-to-house very effective ini, no, kay siyempre masalamuwa mo ang mga botante kag makilala ka man sa mga botante nga ikaw isa ka kandidato kag nagabaligya sa imong serbisyo. Mga puso sa dugang nga balita, bangkay sa negrense OFW nga napatay sa mga atake sa Hamas sa Israel nakapauli na sa pamilya sini sa Cadiz City sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang napatay man nga Ilongga OFW sa Israel, plano nga kilalahon nga isa ka baganihan sa Maasin, Iloilo. Nakatutok Julius Bilacaon. Napunan sang kasubo ang pagsugat sang pamilya sa pag-abot sang ilahimata nga OFW nga si Loretta Alacre. Bangkay na kag nasulod sa crate pag-abot sa Bacolod Silay Airport Domingo sang aga. Isa siya sa apat ka mga OFW nga napatay sa pag-atake sang grupo nga Hamas sa Israel. Ang mga utod sini naghilibion kag naghaksanay na lang sa makita ang bangkay ni Loretta. Gilayon nga gindala ang bangkay ni Loretta sa isa ka punerarya sa Cadiz City. Pag-abot sa punerarya, grabe pagid ang emosyon sang pamilya sang OFW sang ginbuksan ang kahon kag nakita nila ang itsura ni Loretta. Kalo gid ma'am sa iya itsura kay do hindi na gid klaruan katama kay do naghabok na gid lang itsura. Nano ko lang ma'am kay
may ginapais ko ila sa mga ng ano yan na blows. Kaya mo lang ang ginaano ko sa iya. Naubayan niya lang. Sa balay sang pamilya sa Cadiz Viejo, nakahanda na ang mga lamesa kag tent para sa haya. Ang utod sini nga si Nelia, nga isa man ka OFW sa Kuwait, nagdesisyon nga hindi na magpadulong sa iban nga pungsod para magtrabaho matapos ang masakit nga natabo siya utod. Wala na, kay hindi na ko pasugtan sa akong mga utod. Number 1, pasalamat ko kay sa mahal na Panginoon. Plano man sa Maasin LGU sa probinsya sang Iloilo nga kilalahon bilang baganihan ang 44 anyos nga OFW nga si Grace Cabrera. Napatay man si Grace sa Israel. We're going to recognize her as hero natin at maging inspirasyon din na pinakita talaga ang totoong puso ng Pinoy. Mismo ang pamilya sang employer ni Grace ang nagpasalamat sa sakripisyo sini matapos salbaron sang Ilongga OFW ang 85 anyos nga Israeli employer sini. October 7, sang ginsulod sang grupo nga Hamas ang balay sang employer ni Grace sa Kibbutz Be'eri. Naghingyo kuno si Grace nga hindi pagsakito ng employer kag siya ang nagupod bilang hostage. Ginahulat pa subong sang pamilya nga mapapauli man ang bangkay ni Grace sa Pilipinas. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Gindismiss ang 7 divisions sa Sandigan Bayan ng kaso kriminal bato kay Antique Governor Rodora Cadiao, may kaangtanan sa ginaligar paglapas ini sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Base sa resolusyon nga pirmado sa Associate Justice in Charge, kulang sa jurisdiction ang kaso rason nga gindismiss ini. Magluwas diri ginrelease man ang cash bond ni Cadiao nga nagabaloro sang 90,000 pesos. Ginbawi man ang 90 days preventive suspension batok sa gobernador. Ang kaso bato kay Cadiao ang gipasaka sang anay department head sang General Services Office nga si Antonio de la Vega bangod sa ginapahayag pag-hold sang gobernador sang iya sweldo, representation and travel allowance o kontrata kag iban pa nga benepisyo nga nagalabot sa masobra 1.6 million pesos. It is really a very early Christmas gift to all of us. So instead nga mag-enjoy kami ito, nagraab tanan, tears of enjoyment. After this, I'm back to work. I'm now the sitting governor and still the sitting governor of Antique. Pwerte super performance sa Super City Bacolod. Mga puso, ginpauli isang barangay Granada ang 1 million pesos sa cash prize. So, natapos nga magpangibabaw kung matapos ini nga magpangibabaw sa street dance and arena competition sa 44th Mascara Festival sa Bacolod City. Ini man ang ikaduha nga sunod-sunod nga kadalagaan sa barangay sa Mascara Festival matapos magpangibabaw man sa nagligad nga tuig. Nakuha sa barangay Granada ang Best in Headdress, Mask and Costume, Best in Music, pati man ang Best in Theme. First runner-up naman ang barangay Tangub, samtang second runner-up ang barangay Sumag. Sang Sabado sang gabi, napuno man ang Bacolod City Government Center grounds sang mga residente kag bisita nga nagsaksi sa mga matahom kag dalagko ang mga float sa Mascara Electrica Diva and Electric Float Parade and Competition. Isa sa mga hurado sa kompetisyon si Jimmy Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. This is the first time I attended the Mascara Festival and I'm really impressed by the energy, by everything, the preparations, the beauty, the food, lahat. It's a visual feast, auditory feast, pati pagkain feast. So I'm really enjoying myself here in the Mascara Festival. Napakasaya sa Bacolod. Alam ko na kung bakit ito yung City of Smiles. So it's becoming one of my favorite cities in the Philippines. First week subong sang pagsugod sang amihan season. Sa masunod nga mga simana kag binulan sigurado nga mabatsyagan na gid ang matugnaw nga panahon. Ini lang ina mabatsyagan sang aton mga kapuso sa norte kundi pati man sa Metro Manila kag magalabot man sa Visayas kag Mindanao. Gani dapat nga suguran ta nga mapabakod ng aton resistensya bagud magauso naman ang mga sakit.
Kung magmasakit gani gilayon nga magpa-check up, dapat ipabilin man nga hydrated ang lawas kag magkaon sa mga masustansya nga pagkaon. Sa karon apektado sang amihan ng Northern Luzon suno sa Pag-asa. Samtang shear line naman ang nagaluntad sa eastern section sang Central kag Southern Luzon. Kay na alas 2 ang kaagahon na record ng 26 degrees Celsius sa temperatura sa Basco, Batanes. 24.6 degrees Celsius sa Tugigaraw, Cagayan. 24.5 degrees Celsius naman sa Quezon City. 21.6 degrees Celsius naman ang temperatura sa Tanay Rizal, alas 2 kainas ang kaagahon. Samtang nagpanaog naman sa 17.8 degrees Celsius ang na-record sa City of Pines, Baguio. Sa masunod nga mga inoras, posible pa nga magnubo ang temperatura sa among mga lugar. Subong nga aga lauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sa Western Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magapaday nini ka mga ilapnagon karon sa hapon. Posible man ang mabaskog nga pag-ulan sa ibang nga lugar, gani mangin alerto sa pagbaha o kun landslide. Pagbukas sang Plantanan Park sa Rojas City, Capiz, magadalas ang dugang nga pag-uswag sang ekonomiya sa probinsya. Si Rudy Marso Caldito, nakatutok. Padayon ang pag-uswag sang ekonomiya sang Rojas City, Capiz. Ini tungod man sang suporta sa mga pumuluyo kag local investors. Sang damlag lang, nagbukas ang Plantanan Park nga nahamtang sa riverside sang Premier de Mayor Street sa sentro sang Rojas City. Diri makita ang mga nagkalain-lain nga restaurants kag iban pang amenities para sa mas memorable nga banding upod ang mga abyan kag pamilya. Ini lugar man nga mahimo nga mag-relax kag mag-workout paagi sa outdoor gym equipment kag jogging track nga libre. Nagbukas man sa Plantanan Park ang isa ka dako nga outlet sang restaurant. Nagtambong sa kahiwatan si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon upod ang iya pamilya nga ginatapuan nanday GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez kag mag-asawa nga sanday Marites Gozon Viterbo kag Attorney Blas James Viterbo. Suportado nanday Attorney Felipe L. Gozon kag Attorney Annette Gozon Valdez ang business ventures ang mag-asawa nga Viterbo. Galing pa kami sa Manila. At nasarapan talaga ako sa kanilang fried chicken at kare-kare. I can recommend it. Yung kare-kare, yung halo-halo, masarap din. Pero ang number one yung chicken. We want to promote the development of areas outside of Metro Manila, especially here nga dito sa Rojas City. Naghatag sang dugang nga duag ang presensya sang sparkle artist nga sanday Sofia Pablo, Allen Ansay, kag syempre ang bugal sang mga Ilonggo, Rabia Mateo. Ginkalipay sang Capiz Halaran Chamber of Commerce and Industry ang liwat nga pagsanyog sang ekonomiya sang Capiz sa amat-amat na nga pagbukas sang mga negosyo matapos ang pandemya. Diri sa probinsya sang Capiz kud sa syudad sang Rojas nga iya kapital, ang business climate is very healthy. Subong ga buliganay gid no ang mga local government units paagi sa ginasiling nga pag-revive sang tourism sector naton. In the next 5 years, mas madamo pagid ang makadto diri. Nagalaom ang lokal nga panguluhan sang Capiz kag Rojas City nga padayon ang pagsanyog sang ila ekonomiya paagi sa dako nga suporta sang mga investors kag pumuluyo bilang seafood capital of the Philippines. Roger Marso Caldito para sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Nangin sentro sang diskusyon ang kooperatiba sa nakaligad ng mga binulan matapos madiskubrihan ang anomalya sa kooperatiba sang Iloilo City Hall employees. Apang kunini ang nagtugas ang pagkadismaya sa mga miyembro. Madamo naman nga mga kooperatiba ang nagapabugal sa mapag-on nga pagdumala. Isa sa mga ini ang Iloilo City Public School Teachers and Employees Multipurpose Cooperative. Ang istorya sa likod sang ila mabakod nga organisasyon, hibalonta sa spotlight. Makapuso sa sining mga tinion, makaupod ta ang mga opisyales sa nga Iloilo City Public School Teachers and Employees Multipurpose Cooperative. Kasanday Jose Zace Logronio, Ludilin Kausing, Zaida Aliligay, kag si Sir Rex Strugo. Good morning, ma'am, sirs, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning. Good morning. Ma'am, sir, first of all, kasan og gid gintukod ang ICSTEMPS kag ano ang tinutuyo sa pagpatukod sini? Nagsugod ining amon nga kooperatiba sang 1991 under the leadership ni Mr. Mamerto Rodriguez
division supervisor sang DepEd Division of Iloilo City. Balaan mo concerned gini siya sa teachers kay ang ila bala mag-loan sila sa mga private entities, ang ila balang percentage ang interest 20%. So naluoy gid siya, so I started it with 1%. And we started with 200,000 capital. And then, ang teachers nga nagsululod, 134 ang amo na. Pero subong, sumaka na sa 3,000 plus ang teachers. And not only public school teachers, nagilintra ng iban kay gusto nila maka-avail sa amo nga privilege. So it was not only sa city of Iloilo, hasta sa province. Tapos mga employees ang public and private establishments nga may permanent nga job status. Okay, I see, ma'am. Thank you for that. Balik tanaw no, sa atong ginsuguran. Ang mga miyembro sa kooperatiba, limitado lang bala ini sa mga manunudlo o kung pwede man nga mag-intra dire ang mga hindi gid konektado sa city schools? Actually, open na kami tanan. Bali, government and private sectors. And then nag-open na kami sa mga provinces. Offer na naman. Ang ato naman nga formula, no? Gusto naman mahibaluan. Kung nga madugay nga tion nga nagpabilin nga healthy ang aton kooperatiba kaga napaiway ta nga maabusaran ang aton pondo. Ano ang aton formula? Sini, Ma'am Sir? Kami sa kooperatiba sa ICP-STMPC nagapatigid kag nagasunod gid sang gusto matabo sang aton mga founders kag organizers ang una. So that is why gina-observe gid naton ang tatlo gid ka formula kung nga maging successful ang isa ka kooperatiba. And amo ni siyang ginatawag sa mga indicators of successful cooperative. So number 1 gid importante, committed leadership. Amo gid nang isa, no? So kinanglan komitibo gid ang aton nga mga leaders. So actually ang mga board of directors actually they just come and go kay every time nagailis ina. Pero dra naton makita ang commitment sang kada members sang board nga magapungko. Kag ang ikaduha of course ang credible management. Isa ina ka ingrediente man. So it's not only the committed leadership but also ang mismo ang credibility ng management. So that's of course under the general managers. And right now we have our general manager, Mrs. Ludilin Kausing. No, siya na nag-steer, siya na nag-lead sa aton nga operations, sa aton nga kooperatiba. Kag kami sa board of directors, kami mga policy making bodies. So, amo na ikaduha, credible management. Kag ang ikatatlo gid importante, enlightened ang aton mga members. So, educate gid naton sila, enlighten gid naton sila. So, maging transparent kita sa tanan naton nga ginahimo, especially sa policy making and the operation of the cooperative. So, ina sa pagpatigid yan namon, ang isa ka mga ingredientes or mga ingredientes nga for so long, no, for 31 years, so we're still growing and becoming strong sa kooperatiba naton sa ICP-STE. Okay. So kasi si advisor namon may idugang. Yes po. Sir? Siguro yung sinabi ni Sir nga tatlo nga formula, this is because of for the longest time, no, since our founder, Mamerto B. Rodriguez, we struggle to practice this good and ethical governance. You know, sa co-op namon may regular board meeting monthly. Monthly ginaya. On average, 4 to 5 hours every month. And then, values-oriented operations. And then, of course, we make sure that the cooperative principles, the universal cooperative principles of self-help, caring for others, these mutual help, principle of solidarity, subsidiarity are there intact with us. So we invest on values formation on a regular basis. We study together. We even have strategic planning together. We have candor and we have open discussions, and that's it. Generally, this co-op from the inside, especially the staff, management, and the board, are happy managers, happy officers. And then, of course, that principle, we practice the separation of these three OIC. No, we have this operations, inspection, and control.
methodology in the organization, we try to practice it. So dapat medyo separate itong tatlo. Ibang in charge sa operations, mayroong in charge sa inspection, and of course control. And of course overall the good board, we have, salamat sa Diyos kay over time we are blessed with good board members. Okay. Salamat. Okay. Ma'am, sirs, ano ang serbisyo nga ginahatag naton sa aton mga miyembro? Ano purely loans lang gid kita? Ano pa gid ang other services? May mga investment man kami and then insurance nga ginahatag man sa mga membro. That's good to hear. Sa mga luyag nga mag-invest, ano ang mensahe naton nga gusto ipalabot sa ila? Kaya subong damo sang question sa mga kooperatiba nga daan. So any message of assurance sa ila, ma'am, sir? Okay, so sa mga actually may mga investments na kami na tatapos. If you can see, we have already the building at the PO area. So of course, with the efforts sa mga members natin nga naghatag sa ilang mga investment, we call it a special investment. So that's really, we have done that already. And then, of course, we're still going to do it again and again. So for those nga gusto mag-invest sa aton, so ang amon lang gid mapasalig nga inyong investment ara gid sa maayong nga mga kamot, sa leadership, of course, ang aton nga operations, ang aton nga general manager, kag overseeing sang aton mga board of directors, kag of course ara gid ang amon isagid ka guide kay because until now ari pa gid ang aton isa ka original nga founder nga organizer si Ma'am Aliligay. So isama na siya na naga-guide sa operation kag sa policy making. Okay, na simply we have to protect the investment of our members and for those who want to invest. And in addition, sir, we are proud to say nga kami we stand independently as a cooperative. Why kami nagautang sa mga bangko because we depend our income from our sources. Okay. Sir, ma'am, thank you very much for your time. That is GMA Regional TV Early Edition. Okay, so thank you very much, Ma'am Sir Jan, and salamat gid sa tinion sa pag-imbitar sa amon sa sining tinion sa para pagpahatag kag i-share namon. Sa mga gusto na mag-change career, mga puso, ang inyong GMA Network nagapangita sa aplikante para sa mabakanteng posisyon. Sa mga interesado, pwede magpadala sa application letter sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Puso ang kawayan ang natilawan na sang panahon. Pwede maninigani nga mangin pundasyon sang may nasuwagon nga palabuton. Ina kagang mapamagi sa pagpadamo sini ang gintudlo naman sa training kag seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Nakatutok, Julius Bilacaol. Bago pa lang siya, ito relatively new. Sama-sami, ginapaanggid ang mga Pinoy sa kawayan. Wala nagakalingkang sa mga pagtilaw sang kabuhi. Tigaylo, labi pa nga nagadabong. Ang importansya sa kawayan, gintudlo sa 23rd Learn and Learn from Bamboo Experts sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City sa pagpanguna sa founder sang garden nga si Carolina G. Jimenez. Ang ituturo naman, paano kaya itong mga bamboos na ito mapapatagal natin ng 30 to 40 years. Kasi maraming nagrereklamo, yung mga kanilang bamboo houses, wala pang 5 years, bumabagsak na. May paraan pala. So, yan ang ituturo. Ginpakita ang pila sa 47 ka bamboo species sa garden. May actual demonstration sang pagtanom sang kawayan.
Gintalakay man ang bamboo treatment process o kung pamaagi para maglawig ang kabuhi sa mga kawayan. Pwede ko na magdugay sa pangbugos nga kabuhi ang treated bamboo kung ikumparar sa kawayan nga wala na treat nga tubtob 3 lang kabulan. Bamboo can be used for any type of building. It can be used for houses, huge event centers and pavilions. But in order for it to be used correctly, we need to make sure they're safe and strong and resilient. Sa mga lecture naman, gintudlo kung paano mas mabuligan nga magdabong kag mas mapadamo ang mga kawayan. Ang mga nagtambong, lakip ang pila ka mga taga-probinsya. Excited kuno sa kadamo sang ila na hibaluan na hanungod sa kawayan nga tuyo Manila nga mapakigbahin sa iban. Kaunting lupa na pwedeng pagtaniman na nakatiwangwang lang. Kaya interesado ako. Napakahalaga sa ating buhay. Ang bamboo mula sa roots hanggang sa pinakataas na portion may gamit. Ang aking passion is to impart to our kababayans the importance of bamboo. Julius Belacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Mga puso ari balaho, sa pag-invest sa atong kwarta, dala sini ang risgo nga kita ang mapierde. Inya, bangod wala kita sang control sa dalagan sa aton investment. Apang ini ang pwede ta malikawan kung aton lang tunahan sa maayo ang aton ginasudla. Insyakto yun na Adrian, sinugani sa American business magnate kasi Warren Buffett. Risk comes from not knowing what you are doing. Ang kwarta ang pinabalasan taman. Gani mas maayo nga antes kita magpagwa sini aton ana hibaluon ang sahi isang organisasyon nga aton sini butangan. Mga puso, 63 days ago, Pasko na! Maraming salamat sa pagtutok sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami ng Lunes sabto Biyernes. May mo ninyo malantaw ang aron nga episode sa www.gmaregionaltv.com kung mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kao naman si Eden Prietos bugos sa puwersa para sa mas ako nga misyon kag mas masangkad niya pagserbisyo sa pungsod. Good morning!